evening kay Pahal. Assalamualaikum. So ako po si Ryan at isa po akong OFW na nakabase po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayong umaga dito guys ulit sa Saudi Arabia, pag-uusapan natin ngayon itong mayabang na pulis na si Wilfredo Gonzales. So napakasimple lang naman ang nangyari guys, no? Hindi naman nasira ng tuluyan yung kotse niya, pero bumaba siya ng sasakyan niya. Then after that, tinutukan niya ng baril itong siklista. So para mas malino po sa inyo itong sinasabi ko, tara, panoorin natin ng sabay-sabay itong viral video sa Facebook, sa TikTok at kahit saan pa man guys. Tara, panoorin po natin guys ng sabay-sabay. At pagkasanang pa rin sa isang siklista, ang suspect ay dating pulis po yan na sinibak sa serbisyo noong 2018. May live report si Mark Gabriel. Mark. Alex, perpetual o habang buhay na diskwalifikasyon sa pagmamay-ari ng baril ang ipinataw ng PNP Firearms and Explosives Office dito kay Wilfredo Gonzales. Kinumpiska na rin kanina yung 3 pang baril na nakarehistro sa kanya. Viral sa social media ang video na ito ng girian ng motorista at ng isang siklista sa Quezon City. Ang galit na driver, binatukan at agad na kinasahan ng baril ang lalaking nakabisikleta. Kahapon, kusang loob na sumuko sa QCPD headquarter ang driver ng kotse na nakilalang si Wilfredo Gonzales matapos umano niyang mabasa ang banta sa kanya ni General Nicolas Torre. Depensa niya, hindi raw kumpleto ang kumalat na video. Kawawa ng mga anak ko, mga kapamilya ko, parang nasama-sama ko ng tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga tumipesa ng leno. Noong August 8 pa raw nangyari ang insidente at agad din silang nagkaayos ng siklista at kapwa lumagda sa kasunduan. Isinuko niya rin daw sa presinto ng araw na yon ang kanyang baril. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punto-punto. Maraming kagad magkukumin. Nakita na kasahan. Hindi naman nila nakita yung tuloy na pangyayari, yung umpisa. Sinubukan naman ng QCPD na makipag-ugnayan sa biktima para sa paghahain ng reklamo, ngunit hindi ito sumasagot. Pero hindi raw ibig sabihin ito na maaari nang makalusot sa kaso si Gonzales. Ay, siguro, pwede mo pwede complaint eh. It's already, this is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na sa inyo, community, kung gusto mo file na complaint, ay din. Gusto nyo, Mr. Gonzales will be, he will be obliged to answer all of those. Sa record ng PNP, lumalabas na dating pulis si Gonzales na nakatalaga sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Pero na-dismiss siya sa serbisyo noong 2018. So, kung ano man yung kaso, pinupull out na namin. Initially, 2018, he was dismissed from the service. Dahil sa insidente, tuluyan ang kinansila ng PNP Firearms and Explosives Office, ang LTAP, o License to Own and Possess Firearm, Firearm Registration, at Permit to Carry Firearm Outside Residence, o PTC4 ni Gonzales. Agad din nilang kinumpiska ang iba pang baril na nakarehistro sa kanya, kabilang ang 3 pang caliber 45 pistol. Yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District, and sooner the Quezon City Police District will turn over the said firearm to the Firearm and Explosive Office. Iginit ng FEO na ang pagmamayari ng baril ay hindi karapatan, kundi pribilehiyo lamang na ibinibigay ng gobyerno sa mga kwalipikadong individual. Kaya maaaring bawiin ng PNP ang lisensya ng sinumang gun owner na masasangkot sa mga insidente ng karahasan. Umaasa din sila na magsisilbi itong babala sa iba pang may-ari ng baril na maging responsableng gun owner sa lahat ng pagkakataon. So ayun guys, panood natin yung mayabang na pulis na yan, si Mr. Wilfredo Gonzales. So usually guys, yung mga pulis talaga, or sabihin natin hindi mga pulis guys, ang mga tao talaga guys ay iba-iba ang attitude, iba-iba ang ugali. May mahaba ang pasensya, may maiksi ang pasensya. Sana ang pakiusap ko dito, mga gun owner dyan, sana
lawakan nyo naman yung pasensya na yun at habaan nyo yung pasensya ninyo guys. Diba? Nasa huli kasi ang pagsisisi. Ang masakit lang dito guys, diba? Yung mga pulis na inaasahan natin po protekta sa mga Pilipino, pero sila pa pala yung mananakit o papatay sa mga Pilipino, diba? Baliktad. Diba? Imblis na sila yung ina-idol, ngayon ang nangyayari, kinakatakutan sila dahil sa mga nangyayaring ganyan na balita. Si Junel Nuesca, binaril yung mag-ina. Diba? At marami pang insidente ng ganyan guys, namamaril ng tao kasi bakit? Kumbaga yumayabang dahil nga may baril, nagiging mas matapang. Diba? Kumbaga dapat guys, diba meron tayong neuro exam dyan, diba sa mga kapulisyan, meron tayong tinatawag na neuro o yung pag-test ng utak. Diba? Kung nakapasa sila doon, baka pwedeng ulitin ulit. Diba? After sabihin mo ng 2 years, 3 years kailangan, inuulit nila yung neurotest para malaman natin kung ano na yung takbo ng utak nila. Kasi guys, diba, usually, nag-iiba naman ang takbo ng ugali at utak ng tao habang tumatanda. Diba? Dahil sa mga problema, sa stress. So, nasa huli ang pagsisisi, mga sarhento, mga pulis. Kayo yung inaasahan po protekta sa Pilipino. Diba? Kaya wag maging mayabang, habaan ng pasensya. Diba? Kung maliit na bagay lang din naman, diba? Pagpasa Diyos nyo na lang. Always be smile. Yan. Diba? Kailangan ganun talaga ang buhay guys. Lagi may pasensya. At yan ang natutunan ko dito sa Saudi Arabia. Kasi dito guys, sa Saudi Arabia, pag maiksi ang pasensya mo, bitay ka. Diba? Dito kasi guys, makasuntok ka lang, makadugo ka, suntukin mo yung Arabo dito, madugo mo yung mukha, pulis. Mapatay mo yung kapwa Pilipino mo dito kahit ibang lahi pa, bitay. So, ganyan dito sa Saudi Arabia. So, doon sa nakapanood ng video, ano ba masasabi ninyo guys sa sarhento na ito kay Mr. Wilfredo Gonzales? Comment down below para malaman ko po yung mga sagot ninyo. So, once again, ito po si Ryan. Maraming salamat po sa panonood. Ingat and see you to my next vlog. Peace!